Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Good news na naman para sa ating Armed Forces of the Philippines dahil merong dinagdag ang US. Ang government ng US ay meron na namang ibinigay sa atin na air defense system. Ito ang tinatawag na MADIS air defense system. Parang mga missiles ito na maliliit na pang-intercept ng mga missiles na pararating kung sakaling atakihin tayo ng China ay meron na tayong air defense. At tinuruan ng US Army ang ating armed forces sa paggamit nito. Ito yung tinatawag na mga MADIS air defense system ng Amerika na narito na sa Pilipinas. Kaya good news na good news. Sabi nga ay moderno na ang ating AFP dahil sa mga tinatawag na EDCA sites ng American soldiers dito sa Pilipinas. So ito yung sample nito ng MADIS air defense systems. Para siyang HIMARS. Ito naman yung 30 caliber chain machine gun. Mga machine gun na ito mga kababayan, ito ay napakalakas nito at mabilis. Ang rate of fire nito ay nasa 2,000 rounds per minute. Parang katulad ito nung sa Warthog 18 attack jet planes. Diba merong machine gun doon sa eroplano na mas malalaki nga lang ang bala noon. At mga ang bala noon, yung tumatagos, penetrators na mga bala ang nilalagay doon. Kaya tinatawag na tank destroyer yung Warthog na eroplano ng attack airplanes ng US. Meron din tayo dito, dala ng Amerika noon pa, noong unang pag-deliver nila ng mga makabagong armas. Kaya maraming salamat sa Amerika at moderno na talaga ang Pilipinas. Kung hindi dahil sa INCHIC ay hindi tayo dadala ng Amerika ng marami dito eh. Kaya pasalamat na rin tayo sa INCHIC at dinalhan tayo ng Amerika at gumawa pa ng napakaraming EDCA sites. Nasa 12 na yata ngayon eh. 12 EDCA sites all over the Philippines. At ang binalita lang yan ay siyam. Pero actually 12 na yan. Hindi dinidisclose yung tatlo kung saan nakalagay. So ito ang mga American officers, pakinggan natin to. Good morning, ladies and gentlemen. My name is First Lieutenant Annie Pantalleri. I'm the Public Affairs Officer for 3rd Marine Littoral Regiment based out of Kaneohe Bay, Hawaii. Next to me I have... Good morning, everybody. My name is Master Sergeant Yox. I am the Ground Base Air Defense Battery Operations Chief for the vehicle that you see behind me. Behind us today, we have the Marine Air Defense Integrated System. That is also called the MADIS. Today, it will be firing approximately 7 Stinger missiles, as well as 30mm chain gun rounds, as well as 7.62 machine gun rounds. That is a part of the Integrated Air and Missile Defense event during Balikatan 25. The MADIS is a new system that we brought to the Philippines this year at the permission of the Armed Forces of the Philippines. And we will be operating it alongside our Philippine Air Force partners. Anything to add? So today we'll be shooting, exactly like she said, we'll be shooting kinetic weapons at the targets that you will be seeing flying around. The main thing is that we're conducting that bilateral training with the Filipinos and building that strong relationship. The MADIS is one of our weapon systems that enhances coastal defense. So you will see it operated during the Integrated Air and Missile Defense as a part of that coastal defense mission set. So ito pala ang training nila ngayon ng araw na ito ay coastal defense. At ang MADIS, sabi nitong magandang dalaga dito na Army, ayun talaga ang pang coastal defense ng Amerika. Kaya dito dinadala na sa Pilipinas para sa coastal defense. So kung coastal defense, dyan sa Pag-asa Island nilalagay, di ba? Yung malapit talaga sa China.
at doon sa Batanes Island. Lalagyan din doon yung mga island na mas malapit sa kalaban natin, doon yan ilalagay para hindi sila makapasok kaagad. Kaya totoo ang sabi ng Russian general na si Sergei Shoigu, isang trusted general ni Putin, na nagsasabi na the Filipino soldiers is 100 times stronger than Chinese soldiers. Yun ay nasabi niya dahil itinuro sa atin ng Amerika ang kanilang mga strategy sa giyera. Alam naman natin na ang ating mga generals dito ay nag-aaral sa Sangley Point, di ba? Sa Amerika. Kaya yung ating mga strategy sa military ay kuha talaga yan sa Amerika. Pero hindi lang yan tinitraining pa tayo dito, actual balikatan exercise ng American soldiers at Filipino soldiers para talagang matrain tayo ang mga Pilipino. Kasi makabago ang armas ngayon Hindi katulad noon na guerrilla warfare lang. Sa guerrilla warfare naman ay tayo ang magtuturo niyan sa Amerikano dahil hindi nila alam yung hit and run style Hindi nila alam yung magtatago sa mga lungga, sa mga kuweba. Hindi nila alam yan kasi ang alam nila ay modern warfare, which is sasakay ng eroplano, sasakay ng tangke de gera, gagamit ng drones, gagamit ng missiles. Wala sa kanila yung magtatago Wala sa strategy nila yung susuksok sa mga lungga na parang mga Vietcong. Ganun ang style ng guerrilla warfare Taguan talaga, magtatago talaga. At kapag may pagkakataon ay mag-ambush. Wala din yan sa Amerikano. Yung mga ambush-ambush ay parang traidoran na style yan. Pero magagamit natin yan against sa mga Chikwa. Kaya sa balitang ito, siguradong aalman na naman dito ang spokesperson ng Amerika. I make that spokesperson ng China, yung mukhang sinilas na tao. Yung si si Jun Jacon. Jacon yata. Ayun, aalman na naman yun, sigurado. Dahil air defense na to Ibig sabihin, alam talaga ng US na gagamit ang China ng mga ballistic missiles, yung talagang aabot sa atin. Kaya kailangan natin ng interceptors, which is moderno na to, mga MADIS interceptors. Pero yung sa Israel talaga yung Iron Dome, wala pa yun sa Amerika Sa Israel lang yun. Kaya kung tayo lalagyan ng Iron Dome dito ng Israel, napakamahal siguro yun. Hindi yung pwedeng ibigay ng Israel Kasi gagamitin din nila sa Israel kasi palagi inaatake ang Israel. Alright, so patuloy tayo sa ating video. How is it ideal for a geographic location like the Philippines to use this kind of weapon? For 3rd Marine Littoral Regiment, in particular for the United States Marine Corps, we are focused on expeditionary advanced base operations. That involves operating in distributed environments, similar to what you have here in the Philippines. So we can take our forces and spread out amongst a large landmass or amongst different islands, and we can help aid the joint force in supporting coastal defense through that method. So ito mga kababayan, talagang totohanan to. Sabi nga ng Amerika, we're not joking around. Kapag nandito sila ay seryoso yan. Kapag atake ang China ay gira na. Dito sa strategy ngayon ay yung sinasabi nitong magandang dilag. Ang training nila ngayon ay yung pag-disperse ng mga sundalo sa iba't ibang isla. Ibig sabihin galing sa marami and then i-disperse. So platoon by platoon na yan. Pupunta sa iba't ibang isla ng WPS yan. Marami kasing isla dyan Kaya dyan mahirapan ang inchik. Kasi pulo-pulo Sa bawat pulo ay mayroong sundalo, American and Filipino soldiers. Back to back yan, katulad ng World War II. Back to back, sabi nga ni Douglas MacArthur ay give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world.
Ay lalo na kapag China lang, di ba, bigyan lang ng 10,000 si MacArthur, ay lusubin niya ang China. 10,000 ka Pilipino ha. Pero hindi lang yung Pilipino, back to back with American. So sabihin natin 10,000 sa American, 20,000 lahat. Ayun, kaya ang Pinoy madaling ano yan, madaling turuan. At isa pa ay matapang at abantero, umaabanti talaga. Kaya ito ang wala sa China itong katangian na ito. Kasi ang mga Chinese soldiers ay lumaki yan sa syudad. Hindi ang katulad sa mga Pinoy na banat ang katawan sa trabaho sa palayan, di ba? Sa bukirin. Banat talaga ang kaya sanay sa sa sobrang pagod. Yan ang wala sa Chinese soldiers. Kaya nasabi ng Russian generals na 10 times stronger than Chinese soldiers ang Filipino soldiers. Parang totoo. Pero sobra naman yung 10 times, no? Baka 3 times lang siguro pwede. Mga kababayan, di ba? Okay, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng ANC Digital TV. How important is it for the Filipinos to learn how to operate this kind of? Yes, everything that we do here is supported by, it is given permission by the Armed Forces of the Philippines. Nothing we do is without our Filipino partners. So it is extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts and strategies, so that together we can create a stronger, free, open Indo-Pacific region. Ayan, so magandang mensahe ng magandang dilag. Dahil gusto din nila daw na matuto din sila kung anong mga strategy natin sa coastal defense, sa coast. Coastal defense natin, ano bang strategy natin diyan? Hindi yata tayo sanay diyan kasi ang mga sundalo natin ay nakatrain yan sa kabundukan para sa mga NPA, hindi para sa mga galing sa dagat, di ba? Ang Chinese soldiers ay galing talaga yan sa dagat yan sa South China Sea, at dadaong sila rito through barges. Mga barges ang sasakyan yan or mga amphibian tanks. Kaya ang strategy natin ay coastal defense, nasa coastal towns talaga yung mga yung military natin at ng Amerika. Coastal defense. So pwedeng gagawa diyan ng mga fortress, di ba? Mga bunker na yung hindi tinatabla ng missiles katulad ng World War II. Marami tayo niyan noong World War II. Diyan sa Bataan, Cavite, meron din yata tayo diyan fortress na simento Yung sa Elephant Island, saan ba yun? Sa Cavite yata yun Isla yun. And then meron din tayo diyan sa Batanes, napakarami diyan na mga fortress na makakapal na mga bunker na simento na mayroong mga kanyon. So ganyan din ang mangyayari ngayong depensa natin sa paglusob ng China. Mayroong mga balita ngayon na October lang daw lulusob ang China sa Taiwan. Nagkamali sila. Napakalaking pagkamali. Kasi huling-huli na sila. Nakapalibot ng Amerika Checkmate na. Merong napakaraming bases sa Japan ng Amerika. Mas marami pa sa Pilipinas. Meron din sa South Korea, marami din. At lahat ng missiles nakatutok yan sa China. At meron sa reserva diyan sa Guam, Hawaii. And din sa Taiwan, meron ding US bases, kaya hindi basta-basta maatake ang Taiwan. And din sa Batanes, napakarami. Palawan, marami din. Sa Mindanao, dalawa lang yata. Sa Visayas ay meron din, pero Palawan, tsaka Northern Luzon, napakaraming US bases ngayon dyan. Hindi pa natin binibilang yung Subic at saka yung isa pang US base dyan sa yung Clark Air Base saka Subic. Kaya checkmate ang China napalibutan
at ready na ang Amerika. Mabuti pa umatake na sila noong nagpaplano pa sila. Kasi hindi pa noon handa ang Pilipinas at Amerika. Ngayon ay handa na eh. Meron na tayong 20 Warthogs, 20 F-16 at meron tayong 1 dosinang made in South Korea, yung mga jet fighters natin, di ba? At meron na rin tayong mga frigates, mga maliliit na barkong pandigma. Hindi pa natin binibilang yung sa Amerika. Kaya huling-huli na para magplano ang China na umatake sa Taiwan. Alam nila na nandiyan ang Amerika. At kapag aatake ang Amerika, aatake din ang Pilipinas dahil sa tayo'y ally at meron tayong Mutual Defense Treaty with America. Pirmado yan. Kaya hindi pwedeng atras tayo. Kapag may kalaban ng Amerika, kalaban din natin yon. At kapag may kalaban tayo, kalaban din ng Amerika. Alright, napakagandang balita. Grabe, MADIS Air Defense System ng Amerika ay narito na sa Pilipinas. Ayan tinitesting na nila sa karagatan. Ayan. Yan yung machine gun na napakaganda. Mayroon pang drone. Kaya magaling. Alam nyo ba mga kababayan na kaya maraming US Army na nagserbisyo sa Amerika dahil sa napakaganda ng sweldo ng mga ito. Maganda. Pagkatapos ng gira, milyonaryo ang mga to itong mga sundalo. Kaya very willing talaga sila makipagbakbakan yung mga American soldiers. Kasi napakalaki ng budget ng American soldiers. Malaki ang sweldo. At pagkatapos ng gera ay pensyonado yan, dolyares. At ang pensyon yan ay malaki. Kaya nga ang mga US Army na nag-retire ay dito mag-asawa I-divorce nila yung kanilang Amerikana na asawa kasi matanda, nahanap sila ng batang Pilipina at dito na magpakamatay sa katandaan sa Pilipinas dahil yung kanilang pensyon ay milyones mabubuhay kanilang sarili, ang pamilyang Pilipina, ang kanyang asawang Pilipina at makapagpatayo pa ng mga mansyon dahil sa sobrang benepisyo. Talagang eksaktong benepisyo ng US Army. Kaya noong World War II, pensyonado ang mga army natin ng ng Amerika. Iwan ko lang ngayon kung pati yung yung Armed Forces of the Philippines ay pagdating ng World War III ay baka dagdagan ng bonus ng Amerika, di ba? Para lalong liliksi, lalong magipagbakbakan. Yung noon kasi ang World War II, di ba? Mga civilian tinitraining ng Amerika at nagiging sundalo. Kaya ang mga lulo natin noon ay sundalo ng Amerika. Kaya sinisweldohan sila ng Amerika. Kaya pag retire nila, pensyonado ng US. So yan yung kwento kung bakit pensyonado ng US. Dahil US ang nag-train sa kanila noong World War II. Alright, dito na lamang tayo magtatapos mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi tayong updated. Paalam at ingat ang lahat.